Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas. Edad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ikaban-laban sang kalibutan, naghahatag kami sang katuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang kondisyon sang pagparagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Halo na kita karoon sa Miyerkules. Today is May 28, 2025. Hindi na ang ika-apat kagatapusan ng Miyerkules. Naroon nga bulan sa Mayo 2025. Ikaw po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Batay kita mabiyan sa 585 kHz silisuan sa inyong radyo, subuman sa ring official Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Atong pagparagad subong iyang Miyerkules. Maghatag kita mga biyan sa pila ka mga updates kan sa Social Security System o kung SSS sa Iloilo. Naton ang mga updates sa ila sining opisina, particularly sa ila sining ginhiwat. Pag-assist o kung paghatag sa serbisyo sa mga kauturan naton nga luyag mapamembro sa SSS sa naluituhay nga area sa Western Visayas, particularly sa ila sining nga pagpadulong sa Gimaras kag subong man nag-upod sa Ease of Doing Business o kung EODB Fair sa Robinson's Place, Pavia. Palawag naman mga biyan ang ining konsolo walang consolidated loan na tanya karoon sa SSS. Kag igahatag mo na ito ng bilang mga updates nga ito na tipon gikan sa Bacolod City. Ini may kang tana naman mabiyan sa pagtatuman sang benteng bigas meron na program o ng BBM na program ang pagbaliga sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa mga Bacolod noon na uman mga biyan sa unang simana sa bulan sang Hunyo. Sino pala mahimo mag-avail sa sining barato nga bugas sa diin ini sarang nga mabakal na ang aton nga hibaloon sili lamang madugay. Para sa Radyo Pilipinas, 9:06 in the morning. Mag-check ito ang mga biyan sa latest updates sa lakat sang panahon. Ibalo natin sa pag-asa. Kamusta mo yung paniyampo sa mga daw sa Miyerkules mga biyan. Shall we expect sa maulanong na paniyampo kag mapaang tiyempo? Kung lauman bala natin ang pag-improve na sa panahon, labi na sa hapon kag kagabihon. Daw sunod-sunod nga mga pag-ulan ang na-eksperyensahan sa syudad kag subuman pila ka mga lugar sa Western Visayas
kada hapon kag kagabihon. Alas 9:07 na sa aga sa ginapon nagapamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Sa sinong oras, magakuha kita sa latest updates sa nakatsang panahon. Radyo Pilipinas. Opo natin sa piyak na linya, tigibas sa latest update from Pag-asa. We have Sir Jeff Makiling sa piyak na linya. Sir Jeff, good morning. Yes, sir. Mayang kagitran ka latest weather update sungan na Wednesday, May 20, 2025. Frontal system ang ga-apekto sa extreme northern Luzon. Ang taas naman na yung LPA ang ngayon ga-apekto sa western section of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Meanwhile, dahil sa sa western Visayas, maging magalog na kalangitan, yung madala sa southern ng pagulan, pangilat, kag panag-o tuba din drops ng LPA. May natubtog sa sarangan, sa rasya na silangan, tubtuba napagkita na silangan para sa hanas diri sa western Visayas. Mahanay tubtog sa sarangan na para sa mga balod natin diri sa kapigatan. Forecast temperature natin sa next 32 degrees Celsius. Ang ang forecast naman sa heat index sa mga atang ini sa 40 degrees Celsius. Ang anda nag-abot na 5:26 AM pinatang aga. Magatulad din siya 6:08 PM para sa gabi. Mga dito sa update din sa Ililo Tapper Station at sa Jack Makindam sa naman. Sir Jeff, if I heard it right, may ara sang low pressure area o kung LPA, ginabantayan ang Pag-asa. Sa subong sir may ara kita nga ginanan pa nga possible nga ginabantayan gyud nga LPA as of now. Sa diin ni siya, sir, situated or located, sir, ang mga LPA ngayon? Sa subong sir ginanan nga possible kang iya nga traffic at possibly sa may sa ating park region pa lang sir or at the moment. I see. So, pasulod pala ni siya, sir, or may tendency nga magsulod or going farther in siya palayo gid sa atong Philippine Area of Responsibility? As of now, sir, ginalatan nga possibly pagpasulod pa ng inisya, pero gina-closely observe naman yapon kung if ever may mga further nga development within the next following days, sir. May mga gurugalom nga may siplatan diri sa syudad sang Iloilo. May we know, sir, ano ang kabangdanan sini? Hindi ba dala na sa LPA or part pa sa gihapon sa epekto sang ITGC? Sa subong, sir, ang gadala sa mga pagkagagalog mga kalangitan, sir, isang nagtawag na nga tracks ng LPA, sir. I see. Sir, kamusta naman ang heat index subong iya nga adlaw sang Miyerkules? Sa subong, sir, ang atong nga forecast nga maximum heat index ara sa 40 degrees Celsius, sir. And kamusta naman ang mga forecasted heat index sa iban pa nga area sa Western Visayas? Yes, sir, bali ang mga forecasted nga heat index sa ibang mga bahin sa Western Visayas, particularly sa Roa City, Capiz, 40 degrees Celsius, sa may Mampusaw, 38 degrees Celsius, dito sa Iloilo, 40, at sa Dabangas is 40 degrees Celsius rin. Sa gihapon pala, sir, lauman sa atong mga kultura ang posible nga mapag-ulan karon sa hapon kag kagabihon. Yes, sir, expect na lang yapon, sir, kami naging possible sa mga pag-laptalap na or pag-starting nga pag-ulat pa ng ulan, especially sa hapon, sa gabi, kag sa kaon natin, sir. With that, Sir Jeff, ang imo nga panugyan sa aton sining nga mga tagpalamatik subong iya nga aga sa sining panyempok nga posible magpangibabaw sa aton nga Yes, sir, balay gina-abis na yung sa publiko since nakapagsakitatod mo sa mga malabol nga mga pagtapas ng ulan, especially sa hapon, sa gabi, sa mga kagawa natin, kina-advise natin nga mag-bantay sa mga advice na dito ginapagpatat sa kasa, mag-dala kita or masuksukit ang payong sa kalo para sa protection natin in case ang pagtapas ng ulan nga mabatyakan natin. Alright, for your time information kan hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Jeff Makiling, madamo gid nga salamat. Yes, sir, maraming salamat kay Gavin Adlaw, sir. There you have it, Mabian, ang latest updates lakat sa panahon gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So may kinabantayan mga biyan nga trough sa low pressure area nga posible nga magdalaman sa pag-ulan diri sa Western Visayas. Pilipinas. Kag ginaparugyan mga biyan ha sa gihapon sa tanan posibleng pagtupa sa ulan gani nga magsuksukid no sa mga portable ka parapton kag at the same time magpreparar sa mga proteksyon init kag ulan. Ato sining forecasted maximum heat index sa Western Visayas diri sa syudad sa Iloilo 40 degrees Celsius sa Dumangas, 40 degrees Celsius sa Roa City, Capiz, 40 degrees Celsius, kag sa Mambusaw, Capiz, 38 degrees Celsius. Parugyan sa atong Civil Defense Western Visayas, likawan ang pag-inom
sang tsa, kape, soft drinks kag makahulubog nga ilimnon. Ginom sa madamo nga tubig. Limitahan ang pagtener sa kwa, magamit sang payong, magsuksok sang kalo, kag may malaba nga pako nga panapton kung ara sa kwa. Lanuhan ang paghimo sang aktibidad sa aga o kung sa hapon kung sariin, mas mabugnaw ang panahon. Mga biyan, posible sa gihapon ang mapag-ulan karon sa hapon kagagabiho. Libre ready na sa inyo sining mga payong para ikaw kita sa balatian kay kung aga kung adlaw pero tiga init hapon malamig kag maulanon. Malaya sini ang trangkaso kag sipon. Better good no nga mag take some vitamins kag magdala sang payong sa inyo sini nga mga bag para ulan man o kung init, ulan man o umaraw, may protection ka. Alas 9:13 na sa aga. Mag-aatay lang kita sa malipot nga panundom sa atong pagparumbalik mga biyang maging po na naton ang Social Security System Iloilo ni Sir Amiel Henova. Kung hibaloon ang pila ka mga updates sa ilang opisina at mga ginatanyag nga dugang nga mga serbisyo sa mga miyembro sa SSS. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos sang pila ka panundom. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas magtigil at gumalang kaya ikaw sa nabibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Tuloy-tuloy sa rangkada ang Res Bakuna. I am happy to report that we exceeded our target of 55 million doses administered in October. Supply ng COVID-19 vaccine na dumarating ay mataas din. We have achieved all-time monthly delivery of 34,857,870 vaccine. Normally, delivery natin pero pati na mataas 16 million. Kaya pag turn nyo na, magpabakuna na. Cooperation, participation ng mga kababayan will be the instrumental to our success. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas. Hoy, Judy! Saan ang teki ni Elma? Parang tulalong-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita yun. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Mahal mo ba ang sarili mo at iyong pamilya? Magpabakuna ka na. Patunay ng mga eksperto na mabisa ang bakuna laban sa anumang COVID variant. Maganda pa rin ang baga o lungs ng COVID positive, ngunit nabakunahan na. Samantalang, ang baga ng COVID positive na hindi nabakunahan ay hindi malusog. Kaya magpabakuna ka na para sa sarili, pamilya at bayan. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Ang sumitsip ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga. Sige, pero kapamati mo sa pagpalagad sa programa, Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, sige, pero kapamati mo sa atong pagpalagad, kag sa nasiling ko na kaina, magiging po natin sa atong pagpangalagad sa buong aga, si Sir Amiel Henova, ang Senior Communications Analyst ng SSS, agad ipabalo sa aton ang mga dugang updates sa ila sini nga opisina. Sa nagdigad nga inadlaw, no, nakaupod naman si Sir Amiel sa pagpalabot sa aton sa mga updates sa ila sini nga mga paglagas sa mga evaders o kung mga pasaway nga mga employers nga wala nagahatag
kag nagasumite sa ilang sini nga mga contribution sa ilang mga empleyado. So sa nga oras, kaupo na naton sa piyak nga linya si Sir Amiel Henova. Sir Amiel, maayong aga. Right, si Sir Amiel, no? Ang kaupo na natin sa piyak nga linya. Again, sir, maayong aga. Yes, sir. Good morning. Good morning sa tanan natin mga mati natin. Yes, sir. We heard nga sang sining karon lang, sir, seryes ang pagpadulong sa mga komunidad ng inyo sining gidhiwat para mas mapalapit pagid ang serbisyo sang SSS sa aton sining nga mga luyag magpamiyembro sang inyong ahensya. Yes, sir. Oo. Actually, ang aton nga programa is existing nga ni siya no, previous years pa. So, subong yun pa sang kagid naton, ginatawag na siya, sir, na SSS e-wheels, no? Basically, padala nato ng mga team naton from the branches. Sa different, ang focus naton is different areas nga medyo mabudlay, malabot sa aton nga servisyo, no? It's either medyo mahina ang ilang interconnection or mabudlay para sa ila mag-travel. So, manang kantuan naton para at least magaan man naton sila sang nakakaigong serbisyo sa SSS. No? I see. Sir, we know pila na ang inyo sining nalabot nga sa sining serbisyo ang e-wheels. Pila na ka komunidad ang inyo sining nabisita? For this year alone, sir, no? For the start of the year, as of present, as of April, actually, ang atong data is naka 70 barangays na nakatuan. And most of the areas nga katuan nato ng Bagugani is those nga mga far-flung areas or mga last mile communities, no? Yung may hindi malapot sa serbisyo. So, plus, more or less, mga 4,459 ka mga individuals, sir, no, ang aton nga natagaan sa serbisyo. Mix na siya. Mayara nga member nga daan, pensionado na or pensioner. Kaya naman dira nga nag-apply pa lang sa SS number kay prepare na sila for application manila sa mga trabaho, no. And all in all, no, mga 9,821 transactions ang nag-cater naton sa 70 pa lang e-wheels nga program nga yung iwat nato. Sir, clarify ko lang ha, 70 or 17, 17 or 70, sir? 70, sir. 70 ka mga barangays na nakatuan. Wow, damo-damo na, sir, no? 70 barangays with more than 4,000 ka individuals ang naserbisyohan and more than 9,000 ka transaction ang natigayon. Ini nagapakita, no, sa kung ano man kapisan ang mga personnel sa SSS sa pagpalapit sa mga serbisyo sa inyo sining ahensya sa atong mga pumuluyo. And speaking of serbisyo, Sir Amiel, may you know ano ang mga serbisyo, sir, nga sarang ma-avail, no, sa pagpadulong sa inyong team sa tagsa ka komunidad? Yes, number one, good, sir, is ang aton nga pag-apply sa SS number, no. Gina-assist naton ang mga managbuhat sa SS number. Ang aton team nagadala kita sa mga computers, laptops and internet access. Kaya ang aton application for SS number is through online naman. So gina-assister naton sila no, kung paano magkuha SS number. Secondly, for those nga wala pa sa online account sa my.sss, so gina-assist naton sila para at least anytime kung bisan sa cellphone na nila or sa mga computers, kung gusto nila mag-view sa record nila or mag-transact sa SSS 24/7 kay as nabala natin, sir, no? If may access ka na sa imo online account, bisan diin ka lang, bisan weekend, bisan gabi, kung gusto mo i-check ang imo record, gusto mo mag-avail sa mga services nga na dira sa online, pwede mo siya mahimo kaya hindi ka na kailangan mag-travel pa magkadto sa mga branches natin pag maggasto sa pamasahe. So, amo man isa ka number one nga gina-push naton nga maka-access sila sa ilang online account, so registration sa online account. Other services like ma-apply sila sa ilang condonation or console loans ang ilang mga past due loans. Gina-assist man naton sila para ang ilang mga penalties nga na-incur, no, ma-waive kag pwede nila mamata-matan bayaran ng ilang mga past due loans. Aside from that, ang mga
sari nga pag-apply sa mga benepisyo, sir, no? Gina-assist man natin sila kung paano nila i-obrahon nila sa online or paano mga basic requirements na kailangan nila nga pag-obrahon or pag-prepare. So, amo na mga mostly sa mga nga services like assistance kung paano sila mag-salary loan, paano sila mag-apply sa mga sickness benefit nila, mga maternity benefit. So, other benefits na gina-offer natin, sir. So, para atong team for assistance no, sa ilo. I see. Halos na lang dali nga essential services ang inyo sining opisina ang ginatanyag man sa inyo nga pagpadulong sa sining mga komunidad pinagi sa e-bills. Yes, even sa pag-correct sa ilang records, sir, no? Dugang ko lang. Pwede sila dira ka-submit sa ilang request for corrections. Kaya bala man naton may mga karagyapon nga nakatabo nga nagsala silang code sa ilang mga birthday or may mga amendments sa ilang pangalan. Na naton dira sa venue. Even ang mga nagpa-annual confirmation or APO, pinabilang mga pensioners naton nga nag-edad, ang retired pensioner nag-edad 80 and above, or those nga nag-receive sa pension as survivor pensioner, nag-receive man kita na sang ilang submission para hindi man masuspend ang ilang pension. Okay, every year na siya actually nila kinaubra, report sila sa birth month. Sa member na napatay or birth month ang pensioner, nga retired pensioner, para magsigi-sige ang ilang pension. I see. Sir, may we know, no, sa na-mention ko priority sa siniyang e-wills ang mga area nga makabig far flang o kung malayo gid sa kabiyasan. But may we know, sino ga-invite bala kamo or gina-invite kamo nila para nga makahiwat sa sining e-wills? Majority sa ginakantuan nato, no, kita mismo ang nag-request sa different municipality or barangay pre-identify na daan sa branches na kundi na possible nga makantuan nga medyo malayo, just like ang gikantuan naton sang last 19 and 20, no, which is San Antonio, Nueva Valencia, and San Roque, sang 20, no, San Roque, Nueva Valencia. Mga malayo na punta-punta na side sang Guimaras, no. That was pre-identified by our branch, no, sa Iloilo Central. There are cases man nga mismo kay kisabela word of mouth, mabatian man sang iban nga barangay nga nag-iwat kita sa e-will. So sila mismo nag-signify man nga kung pwede natin sila makatuan. So welcome man na siya, sir, sa aton office. If in case may mga request for such activity nga i-held man sa ilang lugar. Ang amon lang man na kayo support is if magkanto kita sa ilang area, as much as possible aware ang mga tao nga nakita dira para at least madamo-damo man ang mag-cater natin during the day. I see. Kaga hindi lang na sir limitado sa mga residente sa barangay nga inyong ginakatuan ang mahimo mag-avail, even ang mga kaingod nga barangay o kung mga residente sa kaingod nga barangay ang mahimo man maka-avail sa sina ng mga serbisyo. Yes, that's correct, sir. Actually, just an example, no. We went previous months or a year before siguro ato nagkatukat sa Barotac Viejo. As far as ang mga taga-lapit sa San Rafael or Limeria na nagkanto man dito. So wala man, sir, kita mas gusto gani nato na nga damo sila magkanto para maka-avail sa services. So even ang mga from different municipalities or different barangays, hindi naman exclusive sa dira ang barangay kung gusto nila magkanto. So ginakater din naton, naglabot kita actually dito past evening na. Kaya damo-damo nagkaladto sa among tumatay. So mga alas 9 na siguro kita natapos. But happy man kita, no? Pwede very ang welcome sa mga pumuloy dito, hindi lang dito sa amon na munisipyo, but sa mga katupad nila. So purpose man nato is the more nga madamo mo serbisyohan nato, mas nagakalipay man kita. Anyway, that's the real the real reason kung naghiwat kamo sir, no, nga malabot ang halos ran. It's good to know nga bisan na kagabihon sige hapon accommodate kamo sa mga luyag nga magpamiyembro kung na magpamangkot sa inyong mga serbisyo. Sir, may we know, no, sa mga barangays, municipalities or cities nga luyag na mag-request sa inyo sa iyang e-wills, ano bala ang mga kinahanglanon ng mga dokumento kung proseso na pag-aagyan para nga maka-avail sa inyong serbisyo?
Basically, sir, no, ang request would be sent sa branches nato, no, send letter lang man. Or mismo pwede sila ka man sa office, kung malapit sa office nato, no, pwede man sila ka-inform dito nga ga-signify sila nga sila ng e-mails dito kung gusto nila makatuan sila ng e-mails naton. Aside from those nga naka-schedule na daan sa branches. So pwede man sila ka-schedule no, sa nearest SSS branch nga under sa jurisdiction nila. It's either miyara man kita under sa Rojas, Antique, Calibo, kaganda sa Iloilo, duwa ka branches ato no, Iloilo Molo and Iloilo Central branches. So pwede ta sila ka-coordinator for the and usually for the requirements pag nag-abot kami dira sa venue, depende man sa kung anong need nilang servisyo, no. Kung mapa-apply sila SS number, so di ma-birth certificate na IDs lang man. Two valid IDs or primary ID naman, sir, ang need natin para at least sa application nila sang SS number or for verification of records or kung may pa-correct sila sa ilang mga pangalan o birthday, birth certificate na IDs lang man na ang need natin. Ang purpose man lang sa IDs or as to identify na siya gitna mismo ang membro natin or ang tao nga gapa-check sa iyang record. Sir Amel, may winolo, sa isang sining karon lang sa Lunes, ginhiwat ang Grand EODB Fair kung sa diin nangin kabahin man ang SSS. Kabahin bala sir sa mga naisip ko na 70 communities, more than 4,000 individuals, and more than 9,000 transactions ang mga stats nga na tipon nyo man sa siniginhiwat nga EODB Fair. Ang sa EODB, sir, no, hindi pa na siya included sa e-wheels activity natin. Ina siya is spearheaded by ARTA, no? Ang e-wheels, ang EODB fair natin. Nanisari nga mga government agency ang in-invite. Ang kituyo, no? Para do one-stop shop na ang mga government services sa mga kultura natin para ma-avail ng services. And one of those agencies nga nag-support we are glad to support ARTA, no, is SSS. So nagkanto kita dito. Same mga services na gina-offer natin sa e-wheels is given man dito sa venue at that time, no, sa Vincent Pavia Samtodo. And we had at least 91 encoded or processed transactions sa motong adlaw, sir, no. Matamo-tamo siya the whole day. And due to the positive feedback, I believe ang bali is they will replicate it nearly na siya, and panamiyon pagid nila ang ilang activities every year. And sir, no, isa man sa tutukan karon sa inyo sining opisina ang paglagas sa mga kauturan naton nga wala nagabayad sa husto nga contribution sa nagligad, no, may around 70 plus na ka mga hearing employers ang nagkaladakpan o kung na ginlagas o ginpadalaan sa notice of violation, minunong nadugangan pagit ini, Sir Amiel. Yes, almost every month actually, sir, ang aton nga race operations. But as always, gina-mention ko gani sa mga interviews naton, ang tinutuyo naton actually is to reduce the number of race operations every month, every year. Through the awareness man, hindi lang sa pagkanto natin sa mga employer but through sa partner media natin, no? Mga partner media just like sa Radio Pilipinas and other media. Kaya awareness nga, hindi naman tayo dapat kita maglabot sa punto na may race operation pa or need pa ni SSS mag-tatag sa mga notice of violation or ilan pang magkanto kita sa filing of cases para lang mag-comply ang aton ng mga employer. Kaya nakasaad naman na siya sa may Social Security Act of 2018 or RA 11199 nga any establishment or any business nga nag-exist kag may mga empleyado, ang ilang empleyado should be reported sa SSS within 30 days from employment, and after a month dapat may contributions na sila if nagka-salary na ang ilang mga empleyado for the sole purpose, sir, no, nga magka-insurance, government insurance ang ina-offer natin, no? Gobyerno ang nagapamalakad para at least ang aton nga mga workers in the private sector may pag-akuha in times of sickness, maternity, retirement, unemployment, or mag-disability sila, no? May kuha sila ang mga benepisyo
because naging member kag may contribution sila din from the employer nila. And this contribution will also make them qualified, sir, no, sa pag-avail sa right to high nga loans. Yes, oo. Ang aton salary loan program, if in case nga may mga financial hardship ang mga miyembro naton kag wala na gid sila sang dalaganan, pwede gid nila ma-applyan ina, and minimal ang interest nga ginahatag naton para sa ina ang mga loan nga hindi man magugat para sa member naton. But for those nga hindi man need, wala man gid na siya siling mandatory. But overall, ara ina ang programa para sa ila, even ang mga pension loans naton. And ang namin pag-insert subong no, may paguman kita ang programa for those nga gusto pagidya mag-contribute higher para at least dako mamingila kluwaon later on, though para sa health nila, though for saving na siya, no, ginatawag naton nga pension booster program. Ina naman niya open na siya sa voluntary, pwede na siya open sa mga members naton regardless ng ilang bracket sa contribution. Pwede sila kabayad dira additional minimum 500, wala limit. Or for those naman high earners naman nga nag-work sa private sector nga more than 20,000, sir, may mandatory man na contribution both sa employer and employee. Duwa sila ang nag-save para da. Just to answer kung pamangkot nila para sa dinner, sir, it's for savings on the part of the member para magdako man ang yakluwaon in times nga either mag-retire siya kung sa mandatory man ang pension booster, or kung sa voluntary, sir, no, after 5 years pwede niya na withdrawn. Nag-earn na siya every year ang iya nga ginapatago dahil may earnings man ang ato niya obviously. I see. Sir, speaking of loan, we heard na may ara ka mo sang bag-ong ginatanyag ang Conso loan. Can you tell us sang detalye? Oh, yes, sir. Atong pension loan for available na siya, no, for retiree pensioners naton, not to exceed, no. Hindi pa siya maglapaw sa edad nga 85. So pwede pa siya ka pension loan, no. Ina siya, it's another program for those nga pensioners nato, retired pensioners nga medyo may pangilanlan nga medyo dako-dako kasi may backload sila nga mga bulong nga need nila sa medyo dako ang kantidad, or may mga repairs da sila sa balay nila. Ang ina program, sir, is minimal interest man na siya, no, 10% per annum lang na ang ginadugang naton. And with na siya, no, life insurance, kung mag-loan ang member naton, hindi mo nato na pangayo, kung madula siya, hindi na naton pagsukton ang remaining balance ang i-loan sa mga beneficiaries niya. Kumbaga paid off na siya. So munang nami pagida sa ina programa. And aside from that, sir, wala na siya naton ginakuha ang ATM. Kaya balaman naton kung nag-prenda ang iban nga pensioner naton mga private nga mga institutions, ginakuha ang item sa aton niya, sir, wala kita sang gakuha sa muna, and very minimal ang interest. At the same time, hindi wala ginaubos ang iya loan, sang loan niya ang iyang pension. May mabilin siya, sir, nga more or less mga 47% ang iyang nga pension ang mabilin siya kung mag-avail na siya. So hindi siya mabugat para sa ila. And for those lang nga may need, no, financially, pwede gid nila na yan ma-applyan. Ayun, so this is a new offer gid sa aton siling makuturan na kabay, no, madamo mag-avail, sir. And rest assured, no, nga wala niya sang kuha ay sang ATM card, unlike sa mga pagplastar sang iba, no, nga samtang way ka pa ka-impas, kinakuha nila o ginahawida ng imo sining ATM. Sir, lastly, ang imo sining mensahe parugyan sa aton sining mga tag, particularly sa mga membro kag luyag magpamembro sang SSS. Yes, first of all, sir, madamang salamat sa Radio Pilipinas for giving us time to provide informations. So, gina-invite din nato ng mga hindi pa miyembro, no, sa SSS, especially those that are 18 and above, or nagaplano na mag-apply trabaho, or bisan wala sila work pero mga self-employed sila, may mga source of income na sila, no. Pwede gid sila ka-apply SS number nila dira sa website nato, which is www.sss.gov.ph. No need magkadto sa branch, kay online na nga aton pagkuha sa SS number. Kadto lang sa www.sss.gov.ph. And for those naman nga may mga contributions, member na daan or pensioner, pwede nyo gid ma-access ang inyong records sa aton my.sss drama sa website natin.
Maraming salamat Sir Amiel sa imo sining nga oras kag sa paghatag sa impormasyon sa aton nga mga tagpalamati subong aga. For your words and for the words para sa bayan, madamo nga salamat kag padayon. Yes sir, thank you Git and good morning sa tanan. There you have it, mga biyan, si Sir Amiel Hinova, Senior Communications Analyst ang aton sining SSS sa pagdulong sa mga bag-o nga mga impormasyon gikan sa ilang opisina. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:37 na sa aga. Pati mga ben, mga bag-o nga mga impormasyon gikan sa social security system, particularly sa ila sa nga paghiwat sa e-wills para nga paglaga sa mga earning and evading employers at subong man ila sa nga bag-ong tanyag nga consulone. May nangin mabinungahon ginaton nga pagpagigyonan anon kaya Sir Amiel Hinova angot sa ini karong interview. Then ang dugang mga updates ang SSS no sa ato nga pala mga pagpalabot sa inyo ang mga updates sa ilang ahensya sa aton nga mga palituntunan sa aton nga social media page. 9:38 in the morning. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:39 na sa aga, mga pagparbalik dugang mga balita kadulong sa aton sa atong mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas News Team pagkatapos lamang isang pila kapahanundo. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa tubo ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Wow! Ang daming ilaw! Ang kikinang! Ang liliwanag! Naku po ma'am, ito bagong dating, napakaganda, bago't napakalakas! Ho, 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 yeah! Bago bumili ng bumbilya o kahit anong palamuti, siguraduhin may PS, Philippine Standard o ICC Import Commodity Clearance stickers ang mga ito. Ang mga ito ay senyales na tama at nasa magandang kondisyon ang mga gagamiting ilaw o device. Makakasiguro kang ligtas ito at tama ang makukonsuming kuryente. Walang overheating, walang overcharging. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Thank you! Thank you! Titipid na ang bill ko! Thank you! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa.
di namatay po ang gansa, Lola. Tama. Di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong iklog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng kansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:44 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining oras mga biyan magakuha kita sa balita gikan sa aton nga kupdanan sa Radyo Pilipinas News Team agot sa sining pagkumpirma sa City Health Office nga may ara na sang kaso sang monkeypox diri sa syudad sang Iloilo. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Jen, good morning. Good morning, Jeff. Ginkumpirma sang City Health Office nga mayara na kita sang una nga kaso sang monkeypox diri sa may syudad sang Iloilo. Bagugid namang ginpahayag sang City Health Office paagi sa preso nang patawag sang opisina sa pagpanguna sang aton sini nga CHO no kay Dr. Mary Ann Diaz sa pag-confirm sang first case sang monkeypox diri sa may bayan sa syudad sang Iloilo. Ginpamangkot sang katapos ang media si Dr. Mary Ann Diaz kung ano ini lalaki, babayi, pila edad ya, taga-diin siya. As of this time, kay Dr. Mary Ann Diaz nga hindi pa nila mabuyagyag ang identity sang sining confirmed case tungod nga ongoing man ang ila sining pila ka mga contact tracing sa sining positibo nga kaso. So sa aton sining nga mga kauturan, suno sa aton sining City Health Office, ang detalye sang pagpositibo, paano nabalaan jeep nga nagpositibo ini siya, gin-test ini siya sang May 27, no? Aga ang specimen sina ginapadala sa Research Institute of Technology, dito sa may Metro Manila, sa RITM. Tropical Medicine. Oo, sa Tropical Medicine. Ang sample sang sining nagpositibo. So, kaya wala kita diya capability sa Western Visayas to check. Gina-send ang specimen dito sa may Metro Manila. Kag na-found out sa May 27 nga positibo. So, kahapon na balaan actually, kag subong ginhambal nila. Kag mayara sing apat ka suspected nga i-subject for a test man, agod may baluan. So, laban-laban na muni ang mga nangin kaupod sang sining nagpositibo. So kay Dr. Mary Ann Diaz, hindi sila hambal kundi ini kay basi mag-cause ang alarm o kung panic sa pila naton kumakuturan. Pero wala man sang dapat nga kabalakan kay tungod nga ini manageable man kag gina-advise ang mga na-contact trace nga kung pwede likawan anay no while waiting for the result. Likawan anay ang mga aktibidad sa pagpalibot-libot, although nga wala gid kawa ma state nga hindi pareho sa COVID-19 jeep nga
once i-contact trace ka, hindi ka dapat halin. May lockdown, no? May quarantine. So ginpahayag ni Dr. Marian Diaz, ginpamangkot siya kundi inisubong ang ang pasyente o kung ang positibo kaso arabala sa facility o kung nara sa sulod sa ginabalay. So wala man niya inigin hambal, pero may follow up pa sila nga press con laban-laban in the coming days. Siguro base kung ilakip na lang nila ang mga resulta sang 4 ka suspected nga gipaydalom sa test Jape. Pamatian naton ang kabahin sang nangin press con no sang City Health Office. May katanan sa ila pag-anunsyo sang first case sang monkeypox diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Si Dr. Mary Ann Diaz kaupod kay Dr. Roland G. Fortuna ay ina no sa ginpatawag na press con. Si Dr. Roland J. Fortuna. They should isolate themselves for 21 days until mag-resolve, mag-heal ang mga lesions. 21 days feeling isolation nila. Ang mga close contact, monitor man nato niya. We are advising them to monitor their symptoms man. Based on the guidelines of UH, why kita i-quarantine or isolate man ang close contacts unless na symptomatic sila. So, ginapamonitor nato ng tanan ng mga close contacts including yung mga patients na suspect nato. May travel history sa mga case daw. Kung nag-research siya nag-travel abroad or last na hindi niya probably na po. I think the data that we can disclose is there's no travel history. So, local siya daw. Is it Angel? Sorry, we cannot discuss. Currently limited ang data due to privacy. Ang age man daw. Age, address, and even the health facility. It's still under investigation actually because even the DOH did not and other health facilities did not disclose kung ano yung investigation. So, nabatian, Jeep, no? Ang kabahin sang hambal ni Dr. Roland G. Fortuna kag Dr. Maria Diaz hindi nila ma-disclose kagin confirm nila na wala isang travel history hindi nagpositibo. So kay usually isang una ang origin sang monkeypox sa iban nga country damo gid kag ang ginasuspetsahan ang mga may travel history. Pero suno sa City Health Office na wala ini travel history ang biktima. Kung bala ini siya local transmission under investigation. So hindi sila kahambal nga oo, confirm na local transmission ini for now. Munang hambal sa CHOJ. I'm about to ask patani kung may travel history, no? Pero na-mention mo na nga wala. Panaligban pagi kung paano ini nakuha. Kasi usually, kahit sa COVID, may exposure sa ibang nga lugar. Katingala kung paano ini nikalabot sa atong siniya nga syudad dyan. So, ang ginpasiguro sa City Health Office nga stable ang kondisyon sang sining nagpositibo kag ara siya sa isolation. So, ang ginapamonitor ang iyang mga nangikaupod, ang iyang pamilya, mga close contact. Kag ang rule nga gina-observe sang atong sining nga City Health Office, hindi man nila halimbawa i-subject for quarantine ang gin-contact trace kung wala sang symptoms. So, pero kung symptomatic ka may simptoma ikaw, sa monkeypox, i-isolate ikaw kag i-quarantine ikaw. So amo nang hambal ni Dr. Roland J. Fortuna as of now. So subong kung di kita magsala, dumayara sing 4 aside sa nagpositibo, may 4 ka suspected nga kaso nga guro ginahulat ang ila sini resulta in the coming days from RITM Jape kung bala positibo sila o kung hindi. Na-mention dyan sa CHO kung ano nga mga sektor ang posible makabig vulnerable o kung na madasig matapikan sa sining monkeypox. Nahawidan naton gina kay Dr. Mary Ann Diaz isa dira ang do kasubong man ang mga symptoms Jape sa sexual transmitted disease. So ginalikawan ang pagpakighilawas ang skin to skin contact gin-emphasize gid na nga isa ina sa posibleng magtapik sa imong virus. Kay kung daw with distance mo lang, daw hindi kita mo sina ka viral o kung ka contagious ang virus ang monkeypox.
Pero posible nga makuha mo ini kung halimbawa makigihilawas ikaw, ang iban almost parehas na symptoms sa STD. So laban may mga skin to skin contact with Jape. Isa sa mga rason nga matapikan ikaw sini. So sa mga utod naton gina-remind sang CHO nga likawan ang contact din na skin to skin. So para nga hindi ikaw matapikan sa monkeypox kag magdamo no ang mga matapikan sini. Pero susubong daw controlled, kalmado ang CHO kag bisan pa ang ila sini nga contact tracing team. Pero hindi nila mahambal kung pila ka bilog kay ang ila malang gina-subject for contact tracing is especially kung may simptoma. Ginatagaan gid emphasis no kung may simptoma. Pero kung wala man lang ginapahambalan na sila nga isolate, monitor, kag kung wala, madula man lang. Maraming salamat dyan sa imo nga balita. Madulong naton nga report nagikan sa Iloilo City Hall, General Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabialwal kita sa oras kanabili sa aton sining pagpahalagad. Nabatian ang update sa monkeypox diri sa syudad sang Iloilo. Sa halaga lamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Bermora Ventura sa studio, kag John Magallanes sa balita. Ako naman ang inyong alagad, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. balita. Pilipinas. Radyo Publiko.